Papalapit na ang mga bida sa Petalburg City at napansin ni Max na makakarating na sila sa lungsod matapos nilang tawirin ang isang bundok. Habang nagpapahinga, sinabi ni May na hindi na siya makapaghintay na ipakita sa kanyang mga magulang na mayroon na siyang 2 bagong Pokemon at 2 ribbon. Sinabi ni Ash na mananalo siya ng kanyang susunod na badge, pero ipinaalala ni na May at Max kay Ash na isang malakas na gym leader si Norman. Iginiit ni Ash na malakas din siya, at sinabi ni Brock na may kumpiyansa rin si Ash. Tinanong ni Brock si Ash kung aling Pokemon ang gagamitin niya laban kay Norman, pero dahil hindi alam ni Ash, inilabas niya ang lahat ng kanyang Pokemon para magdesisyon. Masaya si May na mayroon siyang 3 Pokemon para pagpilian, habang ninais naman ni Max na magkaroon din ng isa. Sinimulang awayin ni Corphish si Grovyle dahil hindi niya ito kilala, pero pinakalma siya ni Pikachu. Ipinaliwanag ni Ash na nag-evolve na si Trico, kaya binati ito ni Tailo at Torkoal. Alam ni Ash na gagamit si Norman ng Vigoroth at nagtanong siya kina May at Max. Hindi alam ni May, pero nagpa siya si Max na wag sabihin dahil kung hindi ay mabibigyan niya si Ash ng bentahe, na ikinainis ni Ash. Tinanong ni Max si May kung mag-cheer ba siya para sa kanilang ama. Nangako si May na gagawin ito, pero sinabing ayaw din niyang matalo si Ash, kaya nagalit si Max dahil may pag-aalinlangan si May. Naghulog si Tailo ng isang prutas kay Ash, kaya sinundan nila ito. Nakita nila ang prutas sa isang mataas na puno at sinubukan itong kunin ni Corphish. Gayunpaman, nadurog ni Corphish ang prutas kaya sinabihan ito ng mga bida na huwag masyadong gumamit ng puwersa. Sinubukan ni Pikachu na makuha ang prutas, pero nadulas siya at nabigo. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam, pero nawasak ang prutas. Sinimulang banggain ni Corphish ang puno, pero gumamit na si Grovyle ng Leaf Blade para pitasin ang prutas. Masaya sina Max at May na nakuha nila ang prutas, habang ipinunto naman ni Ash na mahal ng lahat si Grovyle. Biglang lumitaw ang Team Rocket para nakawin ng mga Pokemon. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero nabigo ito. Sinubukan ni Corphish na gupitin ang lambat, pero nabigo rin ito. Gumamit si Grovyle ng Leaf Blade, kaya nakalaya ang lahat. Humanga ang Team Rocket kay Grovyle, pero hiniwa din ito ang kanilang balon gamit ang Leaf Blade kaya tumalsik sila palayo. Habang pinupuri ng mga bida si Grovyle, nagtampo si Corphish at ipinakita ang galit nito sa Grovyle, kaya inutusan ni Ash si Corphish na itigil ang pang-aaway. Inisip ni May na gutom lang ang Corphish, kaya binigyan silang lahat ni Brock ng pagkain. Habang kumakain ang mga bida ng mga sandwich, nakarinig sila ng mga tambol. Lumitaw ang isang lalaking may kasamang Ludicolo. Sinabi ng lalaki, na si Poncho, na siya at ang Ludicolo ay nagtatanghal para sa mga tao. Tinanong ni Brock si Poncho kung paano nag-evolve ang Ludicolo, kaya sinabi ni Poncho na gumamit siya ng Water Stone sa kanyang Lombre para mag-evolve ito. Inilabas ni Brock ang kanyang Lombre, na pinuri ni Poncho dahil sa magandang pagpapalaki rito. Hinamon ni Poncho si Ash sa isang laban, kung matatalo si Ash, mapupunta kay Poncho ang mga sandwich, pero kung matatalo si Poncho, bibilhan ito ang mga bida ng Omu Rice sa susunod na bayan. Lumapit si Grovyle sa tabi ni Ash, kaya ito ang pinili ni Ash na lumaban. Tumutol si Corphish, kaya nagpa siya si Ash na piliin na lang si Corphish para lumaban. Bago sila magsimula, sumayaw muna si Poncho kasama ang Ludicolo, bagaman inisip ni Ash na dapat ay ginagawa nila iyon ng palihim. Sinabi ni Brock na estilo nila yon, pero nangako si Ash na mananalo siya. Nagsimula si Corphish sa Vice Grip, pero umiwas ang Ludicolo. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam, pero pinawalang bisa lang ito ng Ludicolo gamit ang Protect. Gumamit si Corphish ng Crab Hammer, pero umiwas ang Ludicolo sa atake at muling pinrotektahan ang sarili laban sa Bubble Beam. Sinabi ni na Brock at Max na hindi inakala ni Ash na ganoon kalakas ang Ludicolo, habang inisip naman ni May na mawawalan sila ng tanghalian. Gumamit si Corphish ng Crab Hammer, pero pinigilan ito ng double team ng Ludicolo. Sinubukan ni Corphish na sirain ang mga ilusyon. Gumamit ang Ludicolo ng Focus Punch na nakasakit kay Corphish. Muling gumamit si Corphish ng Vice Grip, pero gaya ng dati ay sumablay siya. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam, pero pinawalang bisa lang ito ng Protect. Gumamit ang Ludicolo ng Focus Punch na bumaliwala sa Crab Hammer ni Corphish at nakapinsala dito. Gagamit sana si Corphish ng Crab Hammer, pero natalo ito ng Hyper Beam ng Ludicolo. Nag-aalinlangan pa si Poncho na kunin ang mga sandwich, pero sinabi ni Brock na nakipagkasundo sila at dapat itong igalang, kaya umalis na sina Poncho at Ludicolo na bitbit ang mga sandwich. Sinabi ni na May, Max, at Brock kay Ash na hindi sila lumaban ng mahusay ni Corphish gaya ng dati. Nangako si Brock na gagawa uli ng mga sandwich at humingi naman ng paumanhin si Ash dahil sa pagkatalo. Umalis si Corphish ng galit na galit at ninais ni Ash na malaman kung ano ang problema nito. Hinanap ni Tailo si Corphish, pero hindi niya ito nahanap. Na-realize ni May na lagi nilang pinupuri si Grovyle, kaya gustong patunayan ni Corphish ang sarili nito.
Masama ang loob ni Poncho sa pagkuha ng mga sandwich, kaya nangako siyang sa susunod na makita niya ang mga bida ay bibigyan niya sila ng omi rice. Pumunta si Corfish sa kanila at humingi ng rematch. Inalok ito ni Poncho ng ilang sandwich, pero tumanggi si Corfish dahil laban ang gusto nito, kaya pinayuhan ni Poncho si Corfish na kumalma. Nanunood sa kanila ang Team Rocket at naisip ni Meowth na ang pagsasayaw ng Ludicolo ay magpapasigla sa kanilang boss. Nagtanong si James kung paano kung nakakairita ang sayaw ng Ludicolo, kaya sinabi ni Meowth na ang pagsasayaw ay nagbibigay ng saya sa mga tao. Kahit ano paman, determinado si Jessie na nakawin ng Ludicolo. Biglang napalibutan ng haze sina Poncho, Ludicolo, at Corfish. Habang tumatakbo silang lahat, nahulog sa isang hukay sina Poncho at Ludicolo at nahuli sa isang lambat. Gumamit si Corfish ng bubble beam para atakihin ang Team Rocket, at pagkatapos ay tumalbog sa isang sanga para tulungan sina Poncho at Ludicolo. Sinubukan ni Corfish na palayain sina Ludicolo at Poncho mula sa lambat, pero nabigo ito, kaya binutas na lang nito ang balon. Bumagsak ang Team Rocket malapit sa mga bida, at nakalaya sina Ludicolo at Poncho. Inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper at inilabas naman ni James ang kanyang Cacnea, na agad yumakap sa kanya. Gumamit si Corfish ng bubble beam para atakihin ang dalawang Pokemon. Susubukan sanang mangagat ng Suviper at gagamit ang Cacnea ng Needle Arm, pero umiwas si Corfish at gumamit ng Vice Grip. Gumamit ang Cacnea ng Pin Missile, pero gumamit si Corfish ng Harden para protektahan ang sarili. Gumanti si Corfish gamit ang Crab Hammer na nagpabagsak sa dalawang Pokemon, at pagkatapos ay pinatalsik ang Team Rocket gamit ang Bubble Beam. Nagpasalamat si Poncho sa mga bida para sa tulong. Nang magtanong si May kung kasama ba ni Poncho si Corfish, kinumpirma ito ni Poncho at sinabi na gusto lang ng Corfish ng rematch. Nagluto si Brock ng pagkain at masayang kumain ang lahat. Napansin ni May kung paano mas mahusay na lumaban si Corfish laban sa Team Rocket, kaya naisip ni Poncho na sinwerte lang silang manalo sa huling laban. Sinabi ni Poncho na kung minsan ang mga tao at Pokemon ay nagkakaroon din ng masamang araw. Umiyak si Torkoal sa tuwa nang makitang nagbalik na si Corfish. Lumapit si Corfish sa Grovyle nang umiti naman. Hinamon ni Ash si Poncho, pero sa pagkakataong ito ay si Torkoal ang gagamitin niya, na sinang-ayunan naman ni Poncho. Gumamit si Torkoal ng flamethrower, pero madaling nakaiwas ang Ludicolo, kaya mas nag-concentrate si Ash sa laban. Gumamit ang Ludicolo ng Focus Punch, pero napigilan ito dahil sa Iron Defense. Gumamit ang Ludicolo ng Double Team, kaya gumamit si Torkoal ng flamethrower para alisin ang mga ilusyon at masunog ang totoong Ludicolo. Napansin ni na Brock, Max, at May na naging mas mahusay na rin si Ash, dahil sa pagkakataong ito ay kontrolado na nito ang laban. Dumating ang mga bida sa hilagang bahagi ng Petalburg City at nagpa siyang pumunta sa Pokemon Center. Isang babae sa Pokemon Center ang nagdala ng ilang supplies at ibinigay ito kay Chansey habang papalapit ang mga bida kay Nurse Joy. Nakilala ni Nurse Joy sina May at Max bilang mga anak ni Norman. Sinubukan ni Brock na pahangain si Nurse Joy sa pagsasabing siya ang kanilang kuya, pero hinila siya ni Max palayo. Kinumpirma ni May na naglalakbay sila ni Max, pero masaya siya na nakauwi na sila pansamantala. Ang delivery woman na si Rose ay tumakbo palabas para ibalita sa lahat ang pagbabalik ni May at Max. Paglabas ng mga bida sa Pokemon Center, namangha si Ash na kilala ni Nurse Joy sina May at Max, na sumagot naman na dahil ito sa pagiging sikat ng kanyang ama. Bigla silang pinalibutan ng maraming tao. Tinanong ng reporter na si Dee Dunstan ng ilang katanungan sina May at Max. Ipinakita ni May ang kanyang 2 ribbon at sinabing hindi ito kahanga-hanga, pero namangha ang mga tao na nanalo si May ng maraming ribbon sa maikling panahon lang. Sinubukan ni Ash na ipakita ang kanyang mga badge, pero hindi interesado ang mga tao. Gutom na naglalakad ang Team Rocket sa paligid. Nakita ni Meowth ang isang plakya ni na Norman at Caroline. Naalala nila na si Norman ang gym leader ng Petalburg City, na gumamit ng malakas na Vigoroth. Pagtingin nila sa paligid, nakakita sila ng maraming kagamitan ng Norman Fan Club, na nagbigay kay Jessie ng magandang ideya. Para samantalahin ang sitwasyon, nagbihis si Jessie bilang asawa ni Norman, si James bilang si Norman, si Meowth bilang si May, at ang Wobbuffet ni Jessie bilang si Max. Agad na nakakuha ng atensyon ng pamilya ni Norman, pero isang lalaking nagngangalang Yauhei ang naghinalang hindi kamukha ni na May at Max sina Meowth at Wobbuffet. Kinabahan ng Team Rocket dahil baka mabunyag ang kanilang panloloko. Gayunpaman, matapos silang suriin, nawala ang hinala ni Yauhei, pero napansin niyang mukhang asul si Max at inisip na may sipon ito. Inisip din niya na hindi lumaki si May simula noong huli niya itong makita, pero sinabi ni May na lumiit lang siya habang lumalaki naman ang iba, na pinaniwalaan naman ni Yauhei. Sinabi ng totoong May at Max na gusto na nilang umalis, pero gustong makita ng mga tao ang mga coordinator attack ni May. Inilabas ni May ang Beauty Fly na umikot at gumamit ng Silver Wind na nagpahanga sa publiko.
Dalawang lalaki ang lumapit para tanungin sina Ash at Brock kung naglalakbay ba sila kasama sina May at Max. Nang kumpirmahin ito ni Ash at banggitin na kailangan niyang talunin si Norman, ayaw maniwala ng mga lalaki na matatalo niya ito. Sinabi ng mga bata na hindi pwedeng basta-basta pumasok si Ash sa gym at hamunin si Norman, kahit ipinaalala sa kanila ni Brock na pinapayagan ng mga panuntunan ng sinumang trainer na hamunin ang kahit anong gym. Sinabi ng mga bata na dapat nang umalis sina Ash at Brock at hamunin na lang ni Ash ang ibang gym. Sinabi nila na kung gusto ni Ash na hamunin si Norman, kailangan muna nilang talunin sila at hindi sila magpapatalo. Dahil ito ay isang hamon ng laban, tinanggap ito ni Ash. Inilabas ng bata ang kanyang Golduck habang inilabas naman ni Ash si Grovyle. Nagsimula ang Golduck sa Focus Punch pero nagmintis ito at natamaan ng Bullet Seed. Gumamit ang Golduck ng Hydro Pump na nagpabagsak kay Grovyle. Gumamit ang Golduck ng Scratch pero sinalubong ito ni Grovyle ng Quick Attack at gumamit ng Leaf Blade. Inalok ni May ang kanyang mga autograph at nagbenta si Caroline ng mga badge na may mukha nila ni Norman. Natalo ang Golduck pero mas maraming bata pa ang lumapit para hamunin si Ash. Sa kabila nito, inilabas ni Ash si Corfish para lumaban. Nagtanghal ang skitty ni May gamit ang double slap para paglaruan ang mga bola, pero pinayuhan siya ni Max na huwag sumobra. Nagiging agresibo na ang mga bata, pero pagod na si Ash at ang lahat ng kanyang Pokemon mula sa mga laban na yun. Sinabi ni Ash na kaya niya silang lahat ng sabay-sabay, kaya inilabas ng mga bata ang lahat ng kanilang Pokemon para lumaban. Gumamit si Pikachu ng Thunder na tumalo sa lahat ng kanilang Pokemon. Naglabas pa ng maraming Pokemon ang ibang mga bata na ikinagulat ni na Pikachu at Ash dahil tila walang katapusan ng pagpupursige ng mga ito. Pagod na si May pero gusto ng mga fan na magpakitang gilas pa siya. Lumapit ang mga batang nakalaban ni Ash para sabihing banta si Ash kay Norman at inaming magaling ito. Sinabi ni Rose na dapat labanan ni May si Ash para turuan ng leksyon. Nagulat si May pero nagustuhan ng mga tao ang ideyang yun. Dahil pagod na sina Ash at Pikachu mula sa mga laban, binuhat na lang sina May at Max papunta kay Ash para turuan siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan dahil hindi siya pinapayagang labanan ang Petalburg Gym Leader na si Norman. Kahit pagod na, tinanggap ni Ash ang hamon. Ganoon din ang ginawa ni May pero sinabi ni Max na hindi siya komportable sa nangyayari. Nawala ang pamilya ni Norman na ikinagulat ng mga taong bumibili ng kanilang mga produkto. Tumatakas ang Team Rocket dala ang kanilang kinita pero nang makita sila ay tumakbo sila sa ibang direksyon, bagaman sinundan sila ng kanilang mga tagahanga. Inilabas ni May ang Torchic para lumaban. Pinili ni Ash si Pikachu pero hindi na ito makatayo sa pagod. Dahil halos lahat ng kanyang Pokemon ay pagod na, inilabas na ni Ash ang kanyang huling Pokemon na si Tailo. Nagsimula si Tailo gamit ang Peck na tumama sa Torchic. Natuwa si Ash na siya ang unang nakatama pero kinukutya siya ng mga tao. Gumamit si Tailo ng Wing Attack na nakasakit kay Torchic pero patuloy pa rin ang pangungutya ng mga tao na nagpapahina sa moral ni Ash. Gumanti si Torchic gamit ang Ember na tumama kina Ash at Tailo. Ganado si May dahil nananalo siya kaya pinaulit niya kay Torchic ang atake. Naging mas malakas ang Ember pero sa pagkakataong ito ay nakaiwas si Tailo kaya si Ash lang ang nasunog. Inanunsyo ni Rose na nanalo si May kahit na kaya pa namang lumaban ng Tailo. Masaya sina May at Torchic na nanalo sila kahit sinabi ni Max na hindi makatarungan ang labang yon. Isang lalaki ang nagulat na nakita niya sina May at Max sa tabi ng fountain kanina, kaya na-realize ni Rose na may mga impostor. Sigurado ang mga tao na tuturuan sila ng leksyon ni na May at Max at binuhat silang dalawa papunta roon. Nagharap ang pamilya ni Norman at ang totoong May at Max. Nakita ni na May at Max na ang Norman at Caroline ay hindi nila magulang at nakitang hindi sila kamukha ng kanilang mga counterpart. Dahil dito, nagtalo sina Rose at Yao Hei. Dumating sina Ash at Brock at nagtataka sa nangyayari. Nainis si May at iniutos sa Torchic na gumamit ng Ember na sumunog sa pamilya ni Norman na naglantad sa mga impostor bilang ang Team Rocket. Inilabas ni Jessie ang Suviper at si James naman ay ang Cacnea na agad yumakap sa kanya. Inatake ng Cacnea si Torchic gamit ang Pin Missile pero nakansela ito ng Thunderbolt ni Pikachu. Gumamit ang Suviper ng Haze at kinuha si Pikachu sa utos ni Jessie. Nang mawala ang usok, lumipad ang Team Rocket sakay ng kanilang balon pero si Torchic pala ang nakuha ng Suviper at hindi si Pikachu. Umakyat si Pikachu sa isang puno at gamit ang Quick Attack, inatake niya ang Team Rocket. Nahulog nila ang Torchic na nasalo naman ni May at ang mga bag ng pera na nasalo ni na Rose at Yao Hei. Tumalon pababa si Pikachu at gumamit ng Thunderbolt para pasabugin ang Team Rocket. Kontento na rin ang Team Rocket dahil pagod na rin silang magpanggap ng mga panalo.
Pinuri sila ng mga tao na ipinagpasalamat naman ni Ash, pero sinabi nito sa kanya na hindi siya ang tinutukoy nila kundi si Pikachu na lumaban sa Team Rocket, kaya labis na nadismaya si Ash. Kinilig naman si Pikachu sa papuri ng mga fan. Habang paalis ang mga bida, nagpaalam ang mga tao kina May at Max. Hindi alam ni na May at Max kung bakit interesado ang mga tao sa kanilang amang si Norman, at iniisip kung alam ba ito ng kanilang ama. Hindi nababahala si Ash dahil ang tanging iniisip niya lang ay ang makuha ang kanyang ikalimang badge.